Isang babae ang nagustuhan ng isang delikadong bilyonaryo. Ngunit imbes na tanggihan ang pag-ibig nito matapos siya nitong kidnapin, ay hiniling niya rito na tulungan na maipaghiganti ang kanyang mga magulang. Pauwi na sana si Cassandra sa kanyang tinutuluyan, nang may bigla na lamang tumigil sa kanya at ipinasok ng mga hindi kilalang lalaki sa loob nun. "Tulong! Tulong! Tulong!" Nagsusumigaw siya ngunit walang nagawa yon, lalo na nang takpan ng isa ng panyo ang ilong niya, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Nagising na lamang siya sa loob ng isang hindi pamilyar na silid. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nasisigurado niyang noon nga lang siya napunta sa lugar na yon. Mabilis na tumayo ang dalaga. Lumapit sa pinto at saka nagsusumigaw. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw nito pero walang sino man ang nakarinig sa kanya. O baka meron talaga ngunit ayaw lamang siyang pansinin. Napaupo na lang siya sa isang tabi habang iniisip kung paano ba siya makakaalis doon. Ano ang marapat niyang gawin para makaalis sa kwartong yon na kanyang kinasasadlakan. Pero walang pumapasok sa kanyang isipan. Basta ang alam niya lang ay hindi siya ligtas sa lugar na yon. Samantala si Dylan ay kasalukuyang kausap si Manang Lourdes, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya simula noong nawala ang kanyang mga magulang. Mas nakikinig pa nga siya rito kaysa sa kanyang mga tiyahin, na alam niyang pera lang ang habol sa kanya at gustong maagaw sa kanya ang kumpanyang naiwan ng ama. "Iho, hindi tama ang ginawa mo. Dinala mo siya rito para ano? Para ikulong. Oo nga't gusto mo ang babaeng yon, pero tama ba ang ginawa mong ito? Lalo ka lang niyang hindi magugustuhan." Wika ng matanda matapos ilapag sa harapan ni Dylan ang pinatimpla nitong juice. "I know what I'm doing, Manang. And I just like her so much that I can't help." Anito at inisang inuman lang ang juice. Iniwan na din ito kaagad ang matanda. Baka mamaya kasi ay may iba pang masabi ang matanda na magdulot pa ng pagkatalo sa pagitan nilang dalawa. "Boss, kanina pa siya nagsusumigaw sa loob." Pag-akyat niya ay sinalubong kaagad ang binata ng isa sa mga tauhan nito. "It's normal." Simple niyang sagot at nilagpasan na to. Pero boss, natigil siya sa pagpunta na sana kay Cassandra at hinarap ang kausap. "What?" Iritado niyang tanong dito. "Paano kapag may naghanap sa babaeng yun? It's none of your business." Nayuko na lang tuloy ang tauhan at dali-daling umalis. Habang siya'y napabuntong hininga na lamang dahil sa pagiging pakialamero ng lalaki. Nakaupo lang si Cassandra sa kama nang biglang bumukas ang pinto ng kwartong kinasasadlakan niya. Isang gwapong lalaki ang pumasok, pero hindi niya masasabing mapagkakatiwalaan. Lalo pat sa tingin niya ay mukhang ito ang dahilan kung bakit siya naroon. "Sino ka? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Ano ba ang gusto mo?" Sunod-sunod niyang tanong na ikinatawa na lamang ng lalaki. Pero para sa kanya ay wala namang nakakatawa. Isa pa, nakidnap na nga siya tapos makikitawa pa sa kidnapper mo? Sinong tangang gagawa nun, hindi ba? "Stop asking too many questions, baby." Anito at lumapit sa kanya. Napatayo naman si Cassandra mula sa pagkakaupo sa kama at dahan-dahang napaatras hanggang sa na-corner na siya ng lalaki sa may pader. "Bakit mo ba ako tinatawag na baby? Hindi naman ako bata o sanggol. Saka, kung pera ang kailangan mo, wala ko nun." Aniya nang nasa harapan na niya ang lalaki at konting-konti na lang ay tuluyan ng magkakalapit ang kanilang mga katawan. I want you, would." Hindi pa nito tapos ang naisabihin, ay nasampal niya na ng malakas ang lalaki.
Kung ganon ay ano ang gusto nito? Katawan niya? Masamang tingin ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Napapikit na lamang siya sa takot na baka siya naman ang sampalin, ngunit agad ding napamulat ng "Open your eyes." Utos nito na napasunod naman siya. "I am Dylan Salvador, and to answer your question, you're here because I want to." "Ako? Bakit ako? Ang dami namang babae dyan." Sigaw niya sa lalaki. "They are not you, so you'll stay here as long as I want." "Paano kung ayoko?" Nagmamatigas niyang sabi. "Then, you will left me with no choice but to lock you down in this room." Mabilis siyang tinalikuran ng lalaki at bago pa siya makaangal, ay siya na lamang ang naiwan sa loob ng silid. Napapadyak sa inis si Cassandra. Isa lang ang masasabi niya. Baliw ang lalaking yon. Anong gusto nitong gawin sa kanya? Gawing parausan? Okay sana kung gusto siya pero paano kung katawan niya lang? Matapos ang ilang oras ay binalikan din siya ng lalaki. Ngunit may dala na itong isang tray na may lamang pagkain. Pero imbes na pansinin ng lalaking nagpakilalang Dylan sa kanya, ay nanatiling nakahiga si Cassandra. At hindi pa siya nakontento. Nagtalukbong siya ng kumot. Ganoon palagi ang kanyang gagawin. Gagamitin niya ang pagiging matigas ang ulo hanggang sa magsawa na ito sa kanya at palayain siya. Pero gagana nga ba kung "You'll eat or I'll eat you"? Mabilis na napabangon si Cassandra. Napangisi na lang tuloy ang lalaki. Sa bwisit niya ay nabato niya ito ng unan. Mabuti na lang at naibaba na nito ang daladalang dinner. Pero mukhang ginalit niya ata ang kaninang mukha nito na maaliwalas pa, ay bigla na lamang nagdilim. Napapikit na lamang ang babae. Hindi siya handa sa anumang kayang gawin nito sa kanya. Hanggang sa, "Just eat, baka magutom ka." Anito at maglalakad na sana paalis, nang bigla siyang tumayo at pinigilan nito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. "May gusto lang akong itanong." "What is it?" "Sabi mo ako ang gusto mo. Paanong gusto? Ano talaga ang gusto mo? Ang katawan ko? Gawing alipin sa kama? Pagsawaan?" Sunod-sunod na tanong niya sa lalaki. Kaya saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. "What if I tell you that I love you?" Tanong naman ito sa kanya na nagpaawang sa labi ni Cassandra. "Ano?" "I love you. That's why your body is not the one that I want. I want you to love me too. And you will stay here until you accept my love for you." Paliwanag ng lalaki sa kanya. "Sige, tinatanggap ko na." Tugon niya kaagad sa lalaki. "What?" Hindi makapaniwalang tanong ni Dylan sa kanya. "Bakit? Di ba sabi mo yun ang gusto mo? Kaya dapat ay masaya ka na. Tinanggap ko na ang pag-ibig mo sa akin." Napangiti na lamang ang lalaki at mabilis siya nitong niyakap. Iyakap na naramdaman niyang tunay talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. At hindi basta isang pagnanasa lang. Pero sana, aniya, mabilis siyang pinakawala ng lalaki sa pagkakayakap nito. "Anong gusto mo, ibibigay ko." Sabi nito kaagad. Saglit munang napayuko si Cassandra bago nasabi ang nais. "Tulungan mo ko na maipaghiganti ang mga magulang ko." May tapang ang boses na sabi at makikita talaga sa mga mata niya ang labis-labis na kagustuhan na maipaghiganti ang mga magulang niya. "Okay, I will help you." Muli siyang niyakap ni Dylan at natapos ang yakapan nilang dalawa ay kumain na silang dalawa ng dinner. Hindi naman makapaniwala si Dylan na tatanggapin ng babae ang kanyang pag-ibig kahit pa sabihin na may kapalit. Buong akala niya kasi ay gagamitan niya pa ito ng pananakot o dahas. Nakakatuwa lang na hindi niya na kailangang umabot sa ganon.
By the way, kanino mo gustong ipaghiganti ang mga magulang mo? Tanong niya sa babae matapos nilang kumain. Ang pinagkainan nila ay nakuha na rin ni Manang Lourdes. Tanging silang dalawa na lang ang nasa loob ng silid. Pero kahit na ganon, wala siyang balak na mag-take advantage sa babae. Sa tiyuhin ko, walang emosyon itong sabi habang nakatingin lamang sa isang tabi. I promise to you na gagawin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para pabagsakin ang tiyuhin mo. But you'll stay here with me. Tumango lamang ang babae, kaya't napangiti na lamang si Dylan. Bago tuluyang iwanan si Cassandra sa silid nito, ay hinagka niya muna ang dalaga sa pisngi. Good night, my love. Aniya at iniwanan niya nga ito. Ang tagal mong hindi lumabas, boss ah. May nangyari ba? Tanong kaagad ni Leon nang makalabas siya ng silid. Si Leon ang isa sa mga tauhan na pinagkakatiwalaan niya. Nilagpasan niya na lamang ito kaya narinig na lang niya ang pagtawa ng lalaki. Saglit siyang bumaba para uminom ng tubig. Kaya ayon, inulan patuloy siya ng tanong mula kay Manang Lourdes. May ginawa ka na ba sa kanya? Nag-aalala nitong tanong. Tinanggap niya ang pag-ibig ko, Manang. Tinanggap o tinakot mo? Kilala kita, iho. Sanay kang tinatakot ang mga tao para lang makuha ang gusto mo. Well, this time, hindi ko ginawa yun, Manang. Sabi niya na lang at iniwan ang matanda sa kusina, kahit na may sasabihin pa sana to. Nang gabing iyon ay napakasaya ni Dylan. Hindi niya lang kasama sa kanyang bahay ang babaeng mahal niya, kundi tinanggap na rin ito ang kanyang pag-ibig. Kaya nga bukas na bukas ay alamin niya ang lahat para lang matulungan si Cassandra. Samantala si Cassandra ay napapaisip kung tama nga ba ang naging desisyon. Natanggapin ang pag-ibig ni Dylan basta maipaghiganti lamang niya ang kanyang mga magulang. Pero siguro tama na rin yun, gayong kung sa mga pulis ay wala siyang aasahan. Masasayang lang ang oras niya sa pagpapabalik-balik, pero wala naman siyang napapala. Pero kay Dylan, kayang-kaya nito. Siguro sasanayan niya lang ang sarili na sumunod sa utos at manirahan sa iisang bahay kasama ang lalaki. Hindi naman siguro mahirap yon. Maaga pa po, mamaya na. Dahil sanay naman talaga siya sa buhay mayaman, tanghali talaga gumising si Cassandra. Kaya nga kahit anong gising ni Manang Lourdes sa kanya, ay hindi nito magawang gisingin at mapabangon ng dalaga. Ako naman ang... Si Dylan nakakapasok lamang ng silid. Sigurado ka ba, iho? Tumangulang ang lalaki kaya iniwan na ng matanda ang dalaga sa amo nito. Kilala si Dylan bilang isang delikadong bilyonaryo dahil magagawa niyang pabagsakin ng sino man kung gugustuhin. Kaya siguro magagawa siyang asarin ng iba kung isang babae lang palang makakapagpawala ng angas niya. Paano? Nakangiti niya lamang naman na pinagmamasdan ang natutulog na si Cassandra. Sleepyhead, wake up. Sa wakas ay nagawa niya ring gisingin ito matapos ang ilang minuto na panonood lamang sa dalaga. Gigising ka o haha. Hindi niya pa natatapos ang naisabihin pero bumangon na kaagad ang dalaga. Mahina na lamang tuloy siyang natawa. Takot naman pala to eh. Anong oras na ba? Inaantok pa nitong tanong. 9 a.m. Sagot niya. Sorry. Mabilis niyang tinakpan ng labi nito gamit ang isang daliri. You don't need to say sorry. Isa pa, nakaka-enjoy namang panoorin ka habang natutulog. Hiyang-hiya tuloy ang dilaga at napatakip na lamang sa mukha nito. I'll wait for you downstairs. At iniwan niya na ito sa silid. Hiyang-hiya naman si Cassandra. Grabe ang lalaking yon. Pati ang pagtulog niya ay pinapanood. Paano kung pati pagtulo ng laway niya ay nakita nito? Nakakahiya naman yon.
Kaya upang madistract ang sarili ay nag-ayos na lamang siya. Agad niya kasing napansin ang damit na dinala sa kanyang tinutuluyang silid. Magaling talaga si Dylan dahil sukat na sukat ang kanyang damit. Ibig sabihin, ay ano ba ang iniisip niya? Matapos ang saglit kung matatawag nga bang saglit na morning routine ay bumaba na si Cassandra. Ang mga nakakasalubong niya yumuyuko lamang sa kanya. Hanggang sa narating niya na ang dining area, kung saan kanina pa naghihintay sa kanya si Dylan. Medyo maupo ka na. Utos nito sa kanya. Agad naman siyang sumunod. Nagalit ata dahil pinaghintay niya. Habang kumakain ay tahimik lamang silang dalawa. Yun nga lang ay napapatingin siya sa mga tauhan nitong nakapalibot lang. Tapos mga walang imik at parang estatwa. Hindi ba kayo nagugutom? Tanong niya sa mga to. Ni isa'y walang sumagot sa kanya. Akmang uulitin niya na sana ang tanong pero sinaway na siya ni Dylan. Just finish your food. Matapos kumain ay makikipag-usap sana si Cassandra sa isa sa mga tauhan ni Dylan. Pero pinigil siya ng lalaki. Mas gusto mo ba silang kausap kaysa sa akin? Sila ba ang tutulong sa'yo? Sa boses pa lang nito ay halatang halata na ang pagsiselos. Gusto ko lang naman malaman kung gaano na sila katagal nagtatrabaho sa'yo. Okay, matagal na. Ito na ang sumagot sa tanong niya. Mabilis na hinawakan ng lalaki ang kamay niya, kaya napasunod na lamang siya rito. Sa isa sa mga silid din sa mansyon na yon sila nagpunta. Anong gagawin natin dito? Kanyang tanong habang nililibot ng tingin ang paligid. Si Dylan naman ay nasa mesa na, habang hawak-hawak ang isang folder. Come here. Utos nito sa kanya. Mabilis na lumapit si Cassandra sa lalaki at tinignan kung ano ang laman ng folder. Si Tito to. Tangi na lamang niyang nasabi. Pero sino ang mga kausap ng tito niya? Iba't ibang tao yon. At sa mga mukha pa lang ay halatang hindi na mapagkakatiwalaan. Your uncle is a part of a big crime syndicate. Ano? Gumagawa ng mga illegal na gawain. Masasamang gawain. Paliwanag ng lalaki sa kanya. Parang ikaw? Pabiro niyang sabi sa lalaki ngunit imbes na matawa si Dylan, ay naiba patuloy ang usapan. Kung masama ko, edi sana isinisigaw mo na ang pangalan ko ngayon at nagmamakaawa ka na. Sabi ko nga joke lang. Pagbawi niya kaagad sa sinabi. It's better that you're here because I can protect you. At naniniwala ko na ikaw na ang gusto niyang ipapatay. Bakit ako? Takang tanong niya. Dahil may alam ka sa nangyari sa mga magulang mo. Alam mong may kinalaman siya. Napatakip na lamang si Cassandra sa kanyang bibig. Ganon siya kasama? Tumango lamang ang lalaki habang siya'y hindi makapaniwala na may mga ganong klase palang tao. Yung sobrang sama pati sariling pamilya ay magagawang ipapatay o patayin. Anong gagawin natin? Just like what you said, tutulungan kita na makaganti. Pero wala ka bang tiwala sa akin? Pag-iling lang ang kanyang naging tugon. Pabagsakin nating dalawang hayop na yon. Just promise me one thing. Ano yon? Tanong niya na may kasamang pagkunot ng noo. Gagawin mo ang lahat ng gusto ko at susunod ka sa akin. Nag-aalangan man ay tumango siya. Good girl. Iiwan niya na sana ang lalaki sa silid na yon dahil nalaman na naman niya ang dapat na malaman. Pero mabilis siyang niyakap ni Dylan mula sa kanyang likuran. Where do you think you're going? Tanong nito at nakatapat talaga ang labi sa may tainga niya. Kulang na nga lang ay lumapat pa ito ron. Sa baba lang. Sa mga tauhan ko? You'll talk to them? May pagdududa nitong tanong sa kanya. Ha? Ano ba ang sinasabi mo? Siyempre. Mabilis siyang hinarap ni Dylan.
Ayaw na ayaw kong makikipag-usap ka sa kanila. Babala nitong sabi saka sinakop ng labi nito ang labi niya. Napapikit na lamang si Cassandra at hinayaan ng lalaki na halikan siya. Sa buong maghapon ay nasa loob lang ng mansyon si Cassandra. Mabuti na nga rin yon kaysa naman nasa loob lamang siya ng isang kwarto. Isa pa ay kahit papano, hindi siya nabuburyo dahil may ginagawa naman siya. Yun nga lang ay sa mansyon siya at hindi makalabas. Paano kasi siya makakalabas kung maraming bantay? Sa tingin niya pa ay bawat galaw niya ay inire-report nila kay Dylan. Nasaglit na umalis dahil may aasikasuhin lang daw ito. Nang tapos nang magbasa ng libro, ay naisipan niyang tumulong sa kusina. Hindi kasi po pwedeng magbubuhay Reyna siya doon, porket gusto siya ni Dylan. Ayaw niyang makarinig ng salita kahit pa nakikita naman niyang nire-respeto siya nila. Manang, pwede. Iha, huwag ka na. Baka mapano ka lamang. Si Manang naabala sa kung anong lulutuin. Please po, hayaan niyo na po ako. Mag-iingat naman po ko eh. Dulot na rin ng pagpapakyut niya ay napapayag niyang matanda. Hinayaan siya nitong tumulong sa paggagayat ng mga ingredients. Napapangiti na lang tuloy matanda habang pinapanood si Cassandra. Saktong oras na ng tanghalian nang maluto ang afritada. Si Cassandra na ngang nag-aayos ng mesa hanggang sa naabutan nito ni Dylan. Why are you doing that? Tanong kaagad ng lalaki. Maski ang mga tauhan nito ay napayuko na lamang habang ang mga maids ay nabahira ng takot. Iho, si Manang nahalatang kinakabahan din. Tumulong ako kay Manang Lourdes. Hindi niya ako pinilit. Walang nag-utos sa akin. Ako ang may gusto. Paliwanag niya agad sa lalaki. Wala namang naging tugon si Dylan bagkus ay tinikman na nito ang nakahaing ulam. Okay ba? Nang tumango ang lalaki ay napangiti na lang si Cassandra. Si Dylan naman ay masayang nakikitang masaya ang dalaga. Bago pa tuluyang kumulo ang tiyan nila, ay naupo na sila ni Dylan at pinagsilbihan sila ng mga katulong. Sabi niya nga ay siya na kung ayaw nilang pumayag pa. Busog na busog siya matapos kumain. San ka pala galing? Sa wakas ay nagawa na iyong itanong ng babae. Ang kausap niya ay napabuntong hininga. Company, I just fixed something. Napatango na lamang siya. Para kay Cassandra, kung alam niyang wala siyang maitutulong o hindi makakatulong, ay hindi na siya dapat na mag-usisa pa. May gusto sana akong itanong. You're already asking. Pamimiloso po ng lalaki. Nasaan ang mga magulang mo? Na-curious lang talaga siya kaya niya nagawang magtanong. They're both dead. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. I am sorry for asking, hindi ko. Yakap na siya ni Dylan. Hindi na tuloy ang sasabihin. Let's just go upstairs. Saad nito matapos siyang pakawala na mula sa mga yakap nito. Mabilis na nagdalawang isip si Cassandra nang may maalala siya. Babalik sila sa taas, kanina nga lang. Paano kung... Are you thinking about something? Nakangising tanong ng lalaki sa kanya. Wala naman. Itinanggi niya pa talaga kahit halatang halata naman na meron. Nang nasa ikalawang palapag na ang dalawa, ay ang kwarto na pinagdalhan sa kanyang tinungo ni Cassandra. Sumunod sa kanyang lalaki kaya ang ending ay silang dalawa na ang nasa loob nun. Bukas tuturuan kita. Tuturuan ng kanyang tanong. Posisyon sa kama. Pabiro namang sagot ng lalaki, kaya imbes na matuwa sa lalaki ay nainis si Cassandra. I am just joking. I mean, sasanayin na kita. So you should ready yourself. Talaga? Nagningning ang mga mata na tanong niya.
Tumango lamang si Dylan bilang tugon. Kinagabihan ay mag-isang natulog si Cassandra sa kanyang silid. Nakakatuwa lang na kahit halatang halata na gusto na nga siya ni Dylan at inamin na mahal siya nito, ay hindi nagtitake advantage ang lalaki. I mean kanina, oo. Hinalikan siya nito pero hinayaan din naman niya yon. Pumikit pa nga siya. Babae siya, mahina. Pero hindi yon ginagamit ni Dylan laban sa kanya. Kasi kung ibang lalaki ang kumuha sa kanya at tawag lang ng laman ng gusto, ay tiyak na iba na ang dinaranas niya. Maaga siyang natulog dahil wala na rin siyang maisip para libangin ang sarili. Lingid sa kaalaman ng babae na pumasok sa kanyang silid si Dylan. Dahil nga tulog na siya at naghihilik pa. Pinagmasdan lang ng lalaki ang natutulog na dalaga. Nang makita na hindi ayos ang kumot, ay agad nitong inayos maging ang mga takas na buhok at hinaplos ang mukha ni Cassandra. I will do my best to protect you. Anito sa kahinagganang noon ng babaeng mahal. Napagdesisyonan niya na doon na rin matulog sa loob ng silid, pero hindi sa kama. Baka kapag nagising si Cassandra ay ibang isipin nito. Kaya doon siya pumesto sa may sofa. Ipinikit ang mga mata hanggang sa nakatulog na. Pero bago pa lang siya nakakatulog ay naimulat na kaagad ni Dylan ang mga mata. Naririnig niya ang pag-iyak ng natutulog na si Cassandra. Kaya't kaagad niya itong nilapitan. Mommy, Daddy. Umiiyak nitong sabi kahit napikit naman na tulog. Shh! I am here. No one would hurt you. Aniya, unti-unting nagising ang dalaga. Gulat man nang makita ang sarili na yakap-yakap niya, pero hindi ito nagreklamo. Bagkus ay nagkukwento pa ito sa kanya. Napanaginipan ko ang mommy at daddy ko. Gusto pa nila akong makasama pero hindi na pwede. Muli ay tumulo ang mga luha sa mata nito. At dahil hindi makayanan ni Dylan ang nakikita, ay kinomfort niya si Cassandra. Nandito ako, hindi kita iiwan. Aniya, kaya ito na mismo ang yumakap sa kanya. Matapos ang saglit na pag-iyak at nang bumalik na sa sarili, ay agad ding lumayo sa kanya si Cassandra, habang siya'y napapangiti. Sasanayin niya na lang siguro ang sarili. Ano palang ginagawa mo rito? Bumalik na naman ito sa pagiging matapang na mas ikinangiti niya pa. You're not dreaming anymore. Oo, hindi na. Pataray nitong sagot. Kung hindi ka komportable ay iiwan na kita rito. But tomorrow, we'll start to have a great rest. Hindi na niya hinintay pa na makasagot ang dalaga dahil bigla niya na lamang itong iniwan. Nainis tuloy si Cassandra, pero hiyang-hiya. Nagawa ba naman niyang umiyak sa bisig ng lalaki? Pero in fairness, magaling itong mag-comfort. O baka ang side nito ngayon ay para sa kanya lang talaga. Nagsimula na ang pagsasanay nilang dalawa ni Dylan. Maski si Cassandra ay hindi makapaniwala na ang dating mainhin at inosenteng siya ay sasabak sa ganon para lang maipaghiganti ang mga magulang niya. Pero ganon talaga, kailangan. Wala namang tutulong sa kanya na ibang tao. Mabuti nga't nakilala niya si Dylan. Palaging palpak ang mga unang galaw niya. Hindi niya man lang matamaan maski isang suntok ang lalaki. Ngunit kalaunan ay nagagawa niya itong tamaan at sa mukha pa. Mukhang mabilis yata siyang matuto. Dapat kasi noon pa man ay tinuruan na rin siya ng daddy niya ng ganon. Para nagawa niyang ipagtanggol ang mga to. Pero hindi Binuhay siya na parang isang prinsesa. Ni ayaw nga siyang pakilusin sa kanila dahil may mga maid naman daw. Nawala nga lang iyon nang mawala ang mga magulang niya. At lahat ng yaman nila ay napunta sa tito niya. Sa hindi niya rin malamang dahilan. Sino ba namang magulang ang hindi nagmana sa anak, hindi ba? Siyempre wala.
lalo't siya pa ang kaisa-isang anak. Kaya nga niya kailangan na tumira sa tinutuluyan niya bago siya makidnap ni Dylan. Isa lamang iyong paupahan. Kaya nga mas naniwala siya na may kinalaman ng tito niya sa pagkawala ng kanyang mga magulang para makuha nito ang lahat ng kanilang yaman. Dahil sa labis na pagbabalik tanaw, ay biglang nakaganti sa kanya si Dylan. Umakto na lang tuloy siyang labis na nasaktan. "Are you?" Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sinuntok na naman niya ang lalaki sa muka. Hindi pa siya nakontento at sinundan niya pa yon. Hanggang sa hindi na nakayanan ng kalaban niya ng sunod-sunod, kaya niyakap na siya nito. "That's good. Ang bilis mo palang turuan." Nito habang yakap-yakap siya. Ang galing din eh. Akala niya ba pagsasanay, bakit parang nanananching ito sa kanya? Dahil na rin sa pagod ay saglit silang nagpahinga na dalawa. Doon ikinuwento ni Dylan ang plano nito sa kanya. "Makikipag-close at kakaibiganin ko ang tito mo." "Ano?" Kasalukuyan sila nung nagmemorienda o siya lang. Mukha kasing hindi naman nagutom mo na pagod ang lalaki sa pagsasanay nilang dalawa. Pero halos maibuga niya ang juice dahil sa sinabi nito. "Just so I can know all the information at para mas madali na mapabagsak natin sila." "Sigurado ka ba?" Nag-aalala niyang tanong. Natutuwa naman si Dylan na nag-aalala para sa kanya ang dalaga. "Anong iningiti-ngiti mo dyan? Hindi mo ba alam na delikado ang gusto mong mangyari?" Inis niyang tanong at napatayo. Napatayo na rin tuloy si Dylan. "Hey, I know what I'm doing." At agad siyang pinakalma. "Delikado ang tito ko." "And I am dangerous too." Ang yabang mo talaga?" Inis niyang sabi pero tumawa lang ang lalaki. "Mag-iingat naman ako. Bakit? Natatakot ka ba na mawala ko?" Pabirong tanong nito kay Cassandra. Pero umaasa siya na oo ang magiging sagot ng dalaga. "Ang kapal mo?" Kahit na medyo nasaktan, ay nagkunwari na lamang siyang natawa sa naging tugon nito kaysa mauwi pa sa iba ang lahat. Hindi inaasahan ni Cassandra na itutuloy ni Dylan ang plano nito. "Sigurado ka ba?" Tanong niya sa isa sa mga tauhan ng lalaki. Pero kahit na anong gawin ay ayaw siyang kausapin. Matapos sabihin sa kanya na sa tingin niya ay pinapasabi ni Dylan, ay hindi na ito nagsalita pa. Para tuloy siyang ewan na kumakausap ng animoy estatwa. "Pwede bang magsalita ka naman?" Galit niyang tanong sa lalaking kaharap, pero ayaw nitong magpatinag. Kaya naisip niya na takutin ito. "Sige, kapag hindi ka nagsalita, magsisinungaling ako sa amo mo at sasabihin ko na sinasaktan mo ko." Banta niya. Napipilitan tuloy na nagsalita na ang tauhan ni Dylan sa kanya. "Opo ma'am, at sa katunayan ay siguradong kausap na nito ang tiyuhin mo." Malalim na lamang na napabuntong hininga si Cassandra. Sinabi niya naman sa lalaki na ibang plano na lang, yung hindi nito kailangan makipaglapit sa tito niya. Pero ayaw. Tuloy ngayon ay nag-aalala siya. Samantala sa kabilang banda, ang tito ni Cassandra at Dylan ay magkausap na nga. "You're Salvador." Tumayo ang Ginoo habang si Dylan ay nanatiling nakaupo sa sofa ng opisina ng tito ni Cassandra. Tinalikuran nito si Dylan at pinagmasdan ng view sa labas ng building. "Yes." Mabilis niyang sagot. "Sa pagkakaalam ko ay malinis ang apelyidong yan, kaya bakit mo dudungisan?" Muli ay tanong ng Ginoo. Hindi talaga siya sanay na tinatanong siya, pero para kay Cassandra at para matulungan nito, ay handa naman si Dylan. "Gusto kong mapalawak pa ang kapangyarihan ko. At alam kong matutulungan mo ko. Lalo na ng sin." Mabilis siyang tinutukan ng baril ng mga tauhan ni Renz Velasco. "Mukhang marami kang alam tungkol sa akin, bata.
Gusto mo bang dito na mamatay? Galit na nitong tanong kay Dylan, na imbes na pumatulay na natiling kalmado upang magtagumpay sa kanyang nais. We're supposed to be friends, not enemies. Marami akong kakilala na pwedeng himukin na sumali sa sindikatong kinabibilangan mo. Alok niya pa rito. Saglit na nag-isip ang Ginoo. Matapos ang saglit na pag-iisip ay, pinatago nito ang baril sa mga tauhan. Paano ako makakasigurado na hindi mo ako tatraydorin? Tanong nito kay Dylan, na hindi nagdalawang isip sumagot na, handa akong ialay ang buhay ko para sa'yo. Napangiti na lang tuloy ang kanyang kausap. Mukhang napahanga niya to. Sana nga, para mas madali ang lahat. Lingid sa kaalaman ni Dylan at ng mga tauhan nito na nautakan niya ang pag-alis niya sa mansyon. Babalik din naman siya kaagad. Sadyang kailangan niya lang tumulong. Ang sabi niya kasi sa lalaki ay tulungan siya nito at hindi yung ito ang gagawa ng lahat para sa kanya. Palihim na nagmatsyag si Cassandra sa labas ng tahanan ng Tito Renz niya. Maraming mga tauhan sa labas. Hirap na hirap tuloy siyang mag-isip kung paano nga ba siya makakapasok sa loob nun. Mabuti na lang talaga at naalala niya na may daan nga pala sa likod. Noon kasi ay dinadala siya ng daddy niya doon. Mismong ang daddy niya pang nagkwento nang dinaraanan ng dalawa sa tuwing sila ay tatakas. Ang mansyon kasi na yon ay ang bahay pa ng mga to simula pa nung bata pa sila. Kaso, nawala ang mga magulang ng dalawa. Pero pinaubayan na lang ng daddy niya ang mansyon sa Tito Renz niya. Sadyang nilamon lang talaga ng pagiging gahaman ng tito niya. Kaya pati sariling kapatid ay ipinapatay nito. Umakyat ng bakod si Cassandra. Dahan-dahan ang kanyang mga kilos. Nang may lumabas na isang tauhan sa may garden, ay nagtago kaagad siya sa isang halaman. At nang wala na'y dumaan na siya sa pinasukan ng lalaki. Narinig niyang tinawag ang mga ito para sa merienda kaya siguradong mawawala ang lahat sa pwesto. At iyon ang tinake advantage niya. Walang kakaba-kaba na pumasok siya sa loob. Kung kakabahan siya, ay lalo lamang niyang hindi magagawa ng maayos ang trabaho. Mabilis siyang nakarating sa ikalawang palapag nang wala man lang nakakakita sa kanya. Sinigurado naman niya na kahit mahagip pa siya ng CCTV, ay walang makakakilala dahil naka-all black siya at may takip din ng muka. Nagsimula siyang maghalongkat sa isang kwarto na noon pa lang ay ayaw na siyang papasukin ng tito niya sa tuwing bumibisita sila. Una ang daddy niya sa mga ayaw nitong papasukin. Isang beses pa nga'y nakita niya ang dalawa na nagtatalo dahil sa silid na yon. Gusto lang naman malaman ng daddy niya kung ano ang meron sa silid na yon, na noong bata ang dalawa'y tambakan lang naman. Ngunit kahit anong hanap niya ay wala siyang kahit na anong makita. Hanggang sa napagod na siya at nakarinig na ng bagong dating ng sasakyan sa labas. Mahina na lang na napamura si Cassandra. Paano pa siya makakaalis doon? Naisip niyang sasalubungin ng mga tauhan ng tito niya. Kaya minadali niya na ang pagkilos. Kung saan siya pumasok kanina, ay doon din siya lumabas. Mabuti na nga lang at walang nakakita sa kanya. Sabi niya na nga ba't ganon ang mangyayari. Sa mansyon ni Renz Velasco, na dating pagmamay-ari nilang pamilya noong buhay pa ang mom at dad niya, maging ang Kuya Rostom niya, ay marami siyang mga tauhan na nagbabantay. Kaya nga inis na inis siya nang salubungin pa siya ng mga to, imbes na manatili lang sa pwesto nila. Isa pang ikinaiinis niya, umalis din sa pwesto ang mga to kapag kakain, imbes na doon na lang sa pwesto nila. Paano kung magkasalisihan sila? Nasira pa naman ng CCTV at pinaayos niya pa. May nangtangka kasing magnakaw noong nakaraang buwan at nagawang sirain ang mga CCTV nila. Pero syempre, hindi nagtagumpay ang mga to dahil bago pa sila makalabas, ay nabaril niya na ang mga to. That man is unbelievable.
Napapailing nitong sinabi matapos maupo sa sofa. Sinalo niya ang bala na para sa'yo. Mabuting at hindi siya napuruhan at daplis lang sa braso ang inabot. Ibig sabihin lang nun ay totoo siya, boss. Komento ng isa sa mga tauhan nito. Napangiti na lang si Velasco. Siguro nga sapat na rason na yon para pagkatiwalaan niya si Dylan Salvador. Na yun na tulad niya ay mukhang gahaman din pagdating sa kapangyarihan. Kasi mayaman na pero gusto pang yumaman. Magaling na bata. Pareho sila ng mindset. Siguradong makakatulong to sa kinabibilangan niyang sindikato. Galit na Dylan ang nadatna ni Cassandra sa kanyang pag-uwi. San ka galing? Tanong kaagad ng lalaki na may daplis na tama ng bala sa may braso nito. Anong nangyari dyan? Alala niyang tanong rito. At siya nang naglinis ng sugat ng lalaki. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. San ka nang galing? Naubusan na ng pasensya na tanong nito sa kanya. Sa mansyon ni Tito Renz. Mabilis niyang sagot. Kaya mabilis na tumayo ang lalaki. Ni hindi man lang inindang naging tama nito. What? Hindi naman kasi. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag pero sigaw na agad ang natanggap niya kay Dylan. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang ginawa mo, ha? Napapikit na lamang si Cassandra. Yun ang kahinaan niya kapag nasisigawan siya. Kaya pinigilan niya na lamang ang pagpatak ng kanyang mga luha. Saka tinignan ng lalaki. Ayos naman ako Nandito ako at ligtas sa harap mo. Pero bakit kailangan mo kong sigawan? Isa pa sabi ko'y tulungan mo ako at hindi ikaw ang gagawa ng lahat. Balik niyang sigaw sa lalaki. Nahalatang mabilis na nakonsensya sa ginawa nitong pagsigaw sa kanya. Sinubukan siya nitong hawakan pero iniwan niya na lang muna si Dylan. Baka ano pa ang masabi niya. Boss, hindi. Pero agad na nitong sinundan si Cassandra. Open this door, Cassandra. Utos ni Dylan na nasa labas ng kwarto niya. Ngunit ayaw siyang pagbuksan ng lalaki. Kaya nanatili lamang siyang nakaupo sa kama habang inis dito ng biglang. Bakit mo sinira? Galit niyang tanong sa lalaki. Ayaw mo akong papasukin. Walang emosyon itong sagot. I'm fucking doing everything just to help you. So please, huwag mo namang ipahamak ang sarili mo. Mababaliw ako kapag nawala ka, I swear. Napapapikit na nga lang siya sa pagsigaw-sigaw nito. Ayusin na nga natin yung tama mo. Pero pag-iling ang naging tugon ng lalaki. Not until you receive your punishment. Mabilis siyang kinabig ni Dylan palapit dito at binigyan ng mapagparusang halik. Stop! Aniya. Saka lang napansin ni Cassandra na halos mahubad na pala ang pantaas niya. At lieg niya na rin ang hinahalika ni Dylan. Malapit na rin ang labi nito sa kanyang dibdib. Labis na siyang nagiinit kaya bago pa nila magawa ang bagay na yon, ay nagsalita na siya para matigil na ang lalaki. I am sorry. Kaagad na inayos ng lalaki ang kanyang suot. Siya naman ay ang tama nito ang inaalala. Ayusin na natin yan. Tumango lamang ang lalaki at nang masiguradong ayos na ang kanyang sarili, ay sumunod na siya rito. Habang ginagamot hanggang sa binendahan niya na ng tama si Dylan, ay panayang tanong niya rito kung bakit nagkagano ng lalaki. Ngunit hindi ito sumasagot, kaya't napilitan na siyang magtaray. Sasabihin mo ba sa akin o ano? Inis niyang tanong dito habang nakapamaywang pa sa harap nito. Ngunit imbes na matakot, ay mahina lang na natawa ang lalaki. Para kang nanay na nagsisermon. Anito kaya pati ang mga tauhan nito na nakapalibot sa kanila ay mahinang natawa na lang. Bahala ka. Bago pa siya makaalis ay nahawakan na ng lalaki ang kamay niya. Mabilis siya nitong hinigit, kaya't napaupo na lang si Cassandra sa kandungan ni Dylan. Nakikita nila. I don't care.
But for you to know, sinalo ko ang bala na para sana sa tito mo. Thank God na please lang. Sa pagkukwento ng lalaki ay tila ba proud na proud pa ito, kaya nakaramdam na lang siya ng inis. Kapag ikaw pwedeng ilagay sa delikado ang buhay mo, kapag ako hindi? Tanong niya rito. Ako kasi, hindi ko makakayanan kapag nawala ka. Kapag ikaw, kaya mo, dahil alam kong tinanggap mo lang ang pag-ibig para tulungan kitang makaganti. Doon na hindi nakasagot si Cassandra. Natahimik na lamang siya bigla. Sa sumunod na mga araw ay syempre, naroon pa rin siya sa mansyon ni Dylan. Pero patuloy pa rin sila sa paggalap ng mga ebidensya na makakapagpabagsak sa Tito Renz niya. Kada nga uuwi si Dylan, ay panay ang kwento nito kung ano ba ang nangyayari sa tuwing wala ito dahil kasama ang Tito Renz niya. Ayon sa lalaki ay pinagkakatiwalaan na ito ng kanyang Tito Renz. Ang galing naman talaga ng lalaki na nakuha kaagad nito ang tiwala ng tiyuhin niya. Sa bagay, sa unang muka, pareho ang takbo ng utak ng dalawa. Pero hindi dahil si Dylan ay may puso, habang ang tiyuhin niya naman ay wala. Sa ilang araw na kasama niya si Dylan, ay ewan ba niya parang mas nahuhulog siya sa lalaki. Siguro ganun talaga kapag alam mong tunay ang pinapakita sa'yo. Yung tunay talaga. Kaya aminin man niya o hindi, ay alam niyang may nararamdaman na siya para sa lalaki, na nung una ay pag-aalala lamang. Lumipas pang mga araw, ay mas lalo niyang napatunayan na may nararamdaman na nga siya para sa lalaki, nang minsan itong umuwi ng gabing-gabi na. At mag-isa lamang ito, walang kasamang tauhan, kaya alalang-alala siya. San ka galing? Kasama ko lang ang tito mo. About business and his illegal transactions. Konti na lang, mapababagsak na natin siya. Nito sa kahinaplos ang pisngi niya. Nag-aalala ko sa'yo. Pag-amin niya sa lalaki. Kanina pa nasa sala lang sila at maaaring may makakita, ay nawala na ng pakialam si Cassandra. Siya mismo ang humalik sa lalaki. Fuck you're giving me. Hindi matuloy-tuloy nito ang naisabihin hanggang sa ito naman ang humalik sa kanya. Halik na puno ng pagkasabik, kaya napunta na sa leeg niya. Hindi mo alam kung paano mo ako binabaliw, Cassandra. Ang pagtawag ng lalaki sa kanya ay mas lalo lamang nakapagpainit kay Cassandra. Mabuti na lamang at, anong ginagawa niyo ritong mga bata kayo? Si Manang Lourdes, na may hawak ng flashlight na nakatanglaw pa sa kanilang dalawa. Hiyang-hiya tuloy siya kaya't napatalikod na lang. May kwarto sa itaas, marami. Doon kayo gumawa ng milagro. Sa hiya niya tuloy ay dali-dali niyang iniwan si Dylan. Si Dylan naman ay napapangiti na lang. Ramdam niyang may nararamdaman na rin para sa kanya si Cassandra. At gagawin niya ang lahat para mas lumalim pa yon, hanggang sa hindi na ito makaahon pa. Pareho silang dalawa. Nagtalukbong ng kumot si Cassandra. Hindi na siya nag-abalang ilak ang pinto. Sigurado naman kasing sisirain lamang iyon ng lalaki kung gagawin niya. I know you're still awake. Doon niya nakumpirmang nakapasok na ng silid ang lalaki. Pero hindi siya umimik at nagkunwari na lamang natulog. Baka kasi gusto mo lang ng ka. Mabilis siyang bumangon at binato ng unan ang lalaki. Nakakahiya yun! Sigaw niya rito, pero tawa lang ang isinukli sa kanya. Sino bang unang humalik, di ba ikaw? It's your fault kaya nahuli tayo. Napakamot na lamang siya sa ulo. Lumabas ka na nga. Utos niya sa lalaki. What if I don't want to? Hamon ito sa kanya. Lalayasan kita. Aniya, kahit alam niya sa sarili na hindi niya kayang gawin yon. You can't. Sabi naman ng lalaki. Paano mo naman nasabi ha? Pagtataray niya rito. Because you're already in love with me. Confident nitong sabi, kaya hindi na siya nakaimik pa.
May ngiti tuloy sa labi na iniwan siya ni Dylan sa silid, habang siya naman ay napapatanong na, halata ba? Masyado ba siyang pahalata? Dinala si Dylan ng tito ni Cassandra kung saan magaganap ang mga ilegal na transaksyon. Dahil doon ay nakilala niya kung sino ang mga miyembro ng ilegal na sindikato. Mukha pa lang ng mga to ay halatang hindi na mapagkakatiwalaan. Mga halang talagang bituka na hindi marunong maawa sa mga taong inaagrabyado nila. Siya na ba ang bago nating miyembro? Tanong pa na isa na gumagamit pa ng tabako. Yes, Dylan Salvador. Matalino ang bata at napatunayan niya na ang sarili niya sa akin. Pagpapakilala sa kanya, mabilis siyang nakipag-shake hands sa mga kasindikato ni Renz Velasco. Gusto niya ngang mag-alkohol kaagad, pero hindi niya naman pwedeng gawin iyon sa harapan nila. Kuya, maawa ka na po sa akin. Hinahanap na po ko ng nanay ko. Isang bata ang lumapit sa kanya at nagmamakaawa. Pero mabilis itong nahawakan ng isa sa mga tauhan ni Renz Velasco. Dapat ay hindi na siya magulat kung paano nila itrato ang mga bata. Pero labis-labis na galit ang naramdaman niya nang sampalin ng lalaki ang isa sa mga batang babae. Bago binuhat at isinakay sa isang truck kung saan doon ito nag-uumiyak. Huwag mong sasabihin na naawa ka sa bata. Tanong sa kanya ni Velasco. Mabilis na pag-iling ang kanyang tugon. Patawarin na siya ng Diyos sa mga salitang kanyang bibitawan, pero kailangan. They are just worthless child na pwedeng ibenta. Aniya na ikinatawa ng mga kasama niya. Hindi lang iyon ang nasaksihan ni Dylan. May mga babae din na halatang dadalhin kung saan, at ang iba ay drugs. Nang makalabas na sila sa lugar na yon, ay doon lamang gumaan-gaan ang pakiramdam ni Dylan. Hindi naman tayo mga masamang tao. Sadyang mga wala lang silang kwentang tao na pwede nating gamitin, hindi ba? Tumango lamang siya na ikinangiti ng lalaki. Saka siya nito tinapik sa balikat. Kung hindi biglang nawala ang pamangkin kong napakaganda, ay ipapaubaya ko siya sa'yo. Pwedeng-pwede mong pagsawaan ang isang yon. Mabuti na lang talaga at nag-practice na siya ng pagpipigil ng pasensya. Kasi kung hindi ay baka nasuntok niya na si Velasco. Pati pamangkin nito? Sa bagay hindi na yon nakapagtataka. Lalo pat ito ngang may kagagawa ng pagkamatay ng sariling kapatid at asawa nito. Habang si Cassandra ay may taong naisip na puntahan. Pero hindi siya mag-isa na umalis sa mansyon ni Dylan. Kasama niya ang ilang mga tauhan nito. Hindi rin naman kasi sila papayag na siya lang ang aalis mag-isa. Ang totoo niyan ay nakiusap lang talaga siya sa mga to. Mabuti na lang talaga tanda niya ang bahay ng dati nilang driver. Noon kasi ay may papasko talaga sa mga nagtatrabaho sa kanila ang daddy niya. At doon nila yon inihatid. Senyorita Cassandra. Gulat si Mang Marsing. Napagsasaraduhan sana siya ng pinto. Pero mabilis na naiharang ng isa sa mga lalaking kasama ang kamay nito kaya nakapasok sila. Kung nasaktan si Ma'am Cassandra, ay yari ka pa sa boss namin. Anito, na nang samaan niya ng tingin ay tumahimik na. Tanda niyo po ba yung sinabi niyo sa akin nung mamatay po sila mommy at daddy? Nakaupo na sila noon na magkatapat na sofa. Marami pa siyang tanong pero paano niya magagawang itanong yon? Kung unang utanong pa lang niya ay hindi na masagot ni Mang Marsing. Tanda, gusto mo bang? Tatakutin na sana ito nang biglang magkwento si Mang Marsing. Nakita ko ang buong pangyayari, senyorita. Kung paano niya pinatay ang mga magulang mo, ang mommy at daddy mo na nagmamakaawa, pero hindi niya binigyan ng awa at pinaslang pa rin. Nya? Takang sabi niya. Ang tito mo mismo ang bumaril sa mga magulang mo, senyorita. Nakasilip ako nun kaya nakita ko. Kitang-kita ko kung paano nagmakaawa ang daddy mo na huwag silang patayin ng mommy mo, pero hindi nakinig si Renz.
pero sinabi niyo may kinalaman lang siya. Yun lang ang nagawa kong sabihin, pero ang katotohanan ay ang tito mo talaga. Sadyang may umako lang ng kasalanan, baka inutusan niya at sinabing pagnanakaw ang pakay. Ngunit hindi. Nalaman kasi ng daddy mo ang tungkol sa mga ginagawang iligal ng tito mo. Pati ang pagtatalo nilang yun ay narinig ko. Unti-unting nagsipataka ng mga luha mula sa mga mata ni Cassandra. Umabot pa sa puntong napahawak siya sa kanyang dibdib. Iniisip niya pa lang ang mga mukha ng mga magulang niyang nagmamakaawa. Ay tila ba paulit-ulit na siyang sinasaksak ng patalim. Aalis na po ko. Paalam niya kay Mang Marsing. Saka umiiyak na lumabas ng bahay. Ang mga tauhan ni Dylan ay wala namang magawa upang siya ay patahanin. Mabuti na lang at magaling ang isa at isinama na si Mang Marsing sa kanilang pag-alis dahil malaking tulong ito. Pagbalik nila sa mansyon ay naroon na si Dylan. Nang makita siyang umiiyak ay kaagad siyang niyakap imbes na sermonan dahil bigla na naman siyang umalis. What happened? Tanong kaagad nito sa mga tauhan. Hayop siya. Siya mismong pumatay sa mga magulang ko. Nagmakaawa sa kanya pero hindi siya nakinig. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Kaya ang lalaki ay hindi na alam kung paano siya patatahanin. Hanggang sa napatingin ito kay Mang Marsing na nagkwento pero kaagading pinatigil ni Dylan. Baka kasi lalo lamang siyang umiyak. Galit na galit din tuloy ang lalaki. Ayon din kasi sa pagpapabuklat nito ng kaso, ay pinatay ng mag-asawang Velasco nun matapos pagnakawan. Nawala palang katotohanan. Una niya nang naisip na baka may pumasok na mga lalaki sa bahay para patayin ng mag-asawa dahil sa utos ni Cassandra. Pero ang tito pala nito mismo ang pumatay? Kaya naman pala walang tigil ang pag-iyak ng babaeng mahal niya. Awang-awa siya sa sinapit ng mga magulang nito. Mas lalo tuloy tumindi ang pagnanais na isiwalat na ang kawalang hiyaan ni Renz Velasco. Pero malapit at sisiguraduhin niyang malalaman niyon ng lahat ng tao na tinitingala ito. Isang malaking event ang pinuntahan nilang dalawa ni Dylan. Siya ang date nito sa gabing yon. Upang hindi agad makilala ng sino man ay may suot siyang maskara dahil kasama na rin iyon sa theme na nakatulong sa kanya. Alam niyang makikita niyo ron ang kanyang tito, kaya pinaghandaan niya rin iyon. Are you ready? Tapusin na natin to. Aniya na kinangiti na lamang ng lalaki. Saka sila lumapit sa Tito Renz niya, na alam niyang hindi agad siya makikilala dahil nga nakamaskara siya. May date kang kasama? Baka sa boses nito ang saya. Yes, I have. Sagot naman ni Dylan at humawak pa sa kanyang baywang para mas mapalapit siya rito. You have good taste in women. Para kay Cassandra ay labis na nakakainis ang boses ng tiyuhin niya. Parang gusto niya na itong patahimikin. Patahimikin habang buhay. May sasabihin pa sana si Dylan, kaso bigla namang nagsalita na ang MC. Kaya doon na nakafocus ang atensyon nilang lahat. Pero pansin niyang patingin-tingin sa kanyang tiyuhin. Nagsimulang tawagin ng mga may award hanggang sa tinawag na si Renz Velasco, Outstanding Business. Hindi pa nito natatapos ang sasabihin nang bigla siyang pumunta sa gitna at sumigaw. May mga tauhan naman doon si Dylan na nakapalibot sa kanya, kaya alam niyang ligtas siya. May mga pulis din, kaya alam niyang hindi makakagawa ng kahit na anuman ang mga tauhan ng tito niya. Unless gusto nitong masira ang magandang pangalan sa publiko. Kahit na ang lalaki ay walang alam sa gagawin niyang yon. Who are you, lady? Bakit mo ako pinatigil? Tanong ng host sa kanya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara at doon na siya nakilala ng mga tao. Cassandra Velasco? Nasabi na lang ng mga tao. Siguro naman ay kilala niyo ko. It's been a year
Simula nang mawala sa akin ang mga magulang kong sina Razon at Kasia Velasco. Pero alam kong sariwa pa rin sa mga memorya nyo ang naging balita tungkol sa kanila. Nagkatinginan ng mga to saka nagsimulang magbulungan. Pamangkin, alam kong galit ka sa akin dahil sa akin iniwan ng mga magulang mo ang yaman ninyo para alagaan sa kako. Huwag mo akong matawag-tawag na pamangkin. Sigaw niya sa tiyuhin. Hindi ka man lang ba nandidiri sa sinasabi mo? At anong iniwan sa'yo ang mga yaman namin? Ang sabihin mo, baka tinakot mo sila bago patayin. Sigaw niya para marinig ng lahat. Ano? Nababaliw na ba yan? Pagtukoy ng isa sa kanya. Pinagnakawan ng mga magulang niyan, hindi ba? Wala nga siya sa bahay nun. Baka nagsisisi kaya sinisisi din ng iba, pati tito niya pa talaga. Mukhang nakagawa na talaga ng magandang impresyon ng tito niya, kaya ang mga tao ay ayaw na siyang paniwalaan at puro lang bulungan ng mga to. Nang biglang, totoo ang sinasabi ni Cassandra. Ako ang nakasaksi ng pangyayari. Si Mang Marsing na lumabas mula sa isang tabi, kasama ang ilan pang tauhan ni Dylan. Pinasunod niya ang mga to. Natuklasan ng kanyang kapatid ang mga illegal niyang gawain. Kaya nagawa niya itong patayin, maging ang asawa nito. Ganon kawalang puso ang taong yan. Mabuti na nga lamang ay nagpakalayo-layo kaagad ang anak ng mag-asawa na si Cassandra. Dagdag pa ng matanda. Ang mga tingin tuloy ng mga tao ay napunta kay Renz Velasco. Maya-maya pa sa screen ay nag-flash ang mga pictures ng illegal na gawain kung saan sangkot si Velasco. Ang iba nga'y hindi nila matignan, kaya't napapikit na lamang ang mga to, habang si Dylan ay napapangiti dahil siyang may pakananon. Siyang kumalap ng mga yon at pinagsama-sama niya. Hindi totoo ang sinasabi nila. Hindi totoo yan. Sinisiraan lamang ako. Sigaw nito. Pero hindi na ito pinaniwalaan pa ng mga tao. Pero matalino ang loko. Agad itong tumakbo kasama ang mga tauhan na susundan na sana ni Cassandra. Pero pinigilan siya ni Dylan. Ako na ang bahala dito. Pinahawakan na nga siya ng lalaki sa mga tauhan nito. Pero alam niya sa sarili na laban niya yon, kaya't kaagad niyang sinundan ng tiyuhin at hindi pinansin ng mga to. Sumunod naman si Dylan at kasabay ng kanyang pagtakbo ay ang pagmumura. Nagsisisi na tuloy siyang nagsanay silang dalawa ng babae na tumakbo ng mabilis. Walang sino man ang nakakaalam na may dalang baril sa Cassandra. Nakatago lamang iyon sa legs niya at dahil oras na ay inilabas niya na yon. Kailangan ng baril para mapatay niya ang taong walang pusong kinitil ang buhay ng mga magulang niya. Pinagbabaril ni Cassandra ang ilan sa mga tauhan ng tito niya na natitira. Mabilis na bumagsak ang mga ito sa sahig, habang ang tito niya naman ay humarap at nagkatutukan silang dalawa ng baril. Cassandra! Si Dylan na sa wakas ay nahabol na siya. Akmang ito na ang babaril sa kanyang tiyuhin dahil narinig ang kalabit ng gatilyo. Pero pinigilan niya ang lalaki. Akin to, Dylan. Laban ko to. So, magkakampi pala kayong dalawa? Natatawa ang tanong ng tito niya. Wala man lang takot kahit pa nag-iisa na lamang ito dahil ang mga tauhan ay naubos na. Oo, kaming dalawa ng pamangkin mo ang nagpabagsak sa'yo. Si Dylan naman ang nagsalita. Hayop ka, Salvador. Tinitrain pa naman kitang maging katulad ko. Galit nitong sigaw na inakala niyang tunay sa kanya. Kung katulad mo lang din ay mabuti pang huwag na lang. Sigaw naman dito ni Dylan. Maya-maya pa'y ipinutok na ni Velasco ang baril na nakaturo sa direksyon ni Cassandra. Ngunit wala pala iyong bala, kaya bigo itong mapatay ang pamangkin na hindi niya lubos akalain na magpapabagsak sa kanya. Kung alam niya lang, dapat ay pinatay o pinapatay niya na ito. Ngunit huli na ang lahat dahil sunod-sunod na bala na ang tinanggap ng katawan ni Velasco. Mula sa baril na mismo ang pamangkin niya ang may hawak.
Matapos pagbabarili ng tiyuhin, ay nabitawan na lang ni Cassandra ang baril na hawak-hawak niya. Si Dylan naman ay agad siyang niyakap. Doon nagsituluan ang mga luha ni Cassandra hanggang sa nasabi na lamang niya na tapos na. Hinuli ng mga pulis ang mga miyembro ng sindikato na kompletong nabanggit ni Dylan. Kilalamang mga tao at businessman ay hindi nakaligtas ang mga to. Nailigtas din ng mga bata, dalaga, at nakuha ang ilang milyong halaga ng droga mula sa pinagtataguan ng mga to. It's over. Ani ng lalaki habang kumakain sila ng agahan. Kung hindi dahil sa tulong mo, ay hindi matatapos ang lahat. Nagawa din nating magligtas ng mga tao. Napapangiti niyang sabi, habang ang lalaki ay seryoso lamang. At hindi niya malaman kung bakit bigla na lamang itong naging cold sa kanya nang matapos na nila ang kanilang misyon. Ano po kayang problema ng isang yon? Tanong niya kay Manang Lourdes nang silang dalawa na lang ang naiwan. Ewan ko nga rin, iha, hindi ko na mabasa ang batang yon, pero kung ikaw ang magtatanong, panigurado ay sasabihin niya sa'yo. Napailing na lang si Cassandra. Pero sinunod din naman ang matanda. Paulit-ulit na pagkatok ang ginawa niya sa kwarto ni Dylan. Ngunit hindi naman siya pinagbubuksan ng lalaki. Kaya sa inis ni Cassandra, ay umalis na lamang siya sa labas ng kwarto nito at nagtungo sa kanyang kwarto. Doon niya ibinuhos ang inis niya. Kung anumang magulo niya, ay siya na lamang ang mag-aayos mamaya. Habang si Dylan naman ay bumaba na at nagkwento kay Manang. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ganun mo na itrato si Cassandra? Natatakot ako, Manang. Natulungan ko na siya. Baka iwanan niya na ako. Napakamot na lamang sa ulo ang matanda. Sa ginagawa mo, sa tingin mo ba, hindi ka niya iiwan? Pareho na kayong walang mga magulang. Kayo na lang ang meron ng isa't isa tapos ginaganon mo pa. Natameme si Dylan at hindi nakasagot. Patakbo niyang tinungo si Cassandra, na nang makapasok siya, ay agad siyang pinagbabato ng babae ng unan. Visit ka talaga. Umalis ka nga rito. Labas, hindi kita kailangan. Ngunit hindi siya nagpatinag hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit dito at mabilis niyang naagawang hulisan ng una na ibabato nito sa kanya. I'm sorry, natakot lang ako. Aniya, at sinubukang hawakan ang muka ng babae pero umiwas ito. Tapos na, natulungan na kita. Naipaghiganti mo ng mga magulang mo, kaya natatakot ako na baka iwan mo na ako. Pag-amin niya sa babae. Bakit ko naman gagawin yon? Inis nitong sabi sa kanya. Dahil hindi mo naman ako gusto. Alam ko naman na ipinagpipilitan ko lang ang sarili ko sa'yo at nagawa mo lang akong pakasamahan dahil tutulungan kita. Alam ko. Gago ka pala eh. Hahayaan ba kitang paulit-ulit akong halikan? At muntik pang makuha ko kung hindi kita gusto? Oo, aaminin ko nung una para lang makaganti ako. Pero ngayon, iba na. Napaiwas ito ng tingin. What do you mean, iba na? Puno na ng sayang tanong niya. Gusto na kita, Hindi niya tapos ang sinasabi pero mabilis na hinagka ni Dylan ang kanyang labi. Kaya't napapikit na lamang si Cassandra. Habang ang lalaki ay mas pinalalim ang halikan nilang dalawa. Sa isang iglap, ay naihiga siya nito sa kama. Hindi pa. Matapos niyang sabihin yon, ay mabilis na tumayo ang lalaki. Pero sa takot niya na baka maghanap pa ito ng iba, ay mabilis na bumangon si Cassandra. At siya na mismo ang humalik kay Dylan. Tuloy-tuloy na naubos ang pagtitimpi ng lalaki. Kaya nabuo naman ang digmaan sa kama. Are you sure na isusuko mo na ang sarili mo sa akin? Tanong ni Dylan sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? Maghahanap. Napapikit na lamang sa sakit si Cassandra nang ipasok ni Dylan ang pag-aari nito sa kanya.
Nadaba niya ang labis-labis na sakit, pero napalitan din naman niyon ng sarap. Siguro, unang kita mo pa lang sa akin, ito nang nai-imagine mo, no? Tanong niya kay Dylan habang nasa ibabaw niya na ito, nakayakap. Tapos na kasi silang dalawa. At first, sagot naman ito sa kanya. Babangon sana siya dahil hindi niya nagustuhan ang sagot ng lalaki. Pero dahil nakayakap ito sa kanya, ay hindi niya magawa. So, nung una, pinagnanasaan mo lang pala ako? Pag-aakusa niya. I said at first, kasi kung pinagnanasahan lang talaga kita, di una pa lang inangkin na kita pagkadala ko sa'yo rito. Napangiti na lang si Cassandra sa sinabi ng lalaki. But do you want to know what I want right now? Kumunot ang noo niya. Ano? I want round 2. Mabilis na umapila si Cassandra. Sige, basta kapag namatay ako, ililibing mo na lang ako sa tabi ng mga magulang ko, ha? Napabangon tuloy ang lalaki dahil sa sinabi niya. Why are you talking like that? Gago ka ba? Ang sakit pa kaya? Parang kanina gusto ko na lang makita sila mommy at daddy. Mahina na lang tuloy na natawa si Dylan sa sinabi niya. Nang matapos sila sa pagkukwentuhan, ay naglinis na silang dalawa o mas tamang sabihin na nilinisan siya ng lalaki. Paano ba naman? Sobrang sakit talaga ng katawan niya. Gigil na gigil ba naman? Mabuti na lang talaga at marunong mag-alaga si Dylan dahil kung hindi, ay baka layasan niya na talaga to. Nabawi ni Cassandra ang lahat ng yaman na para sa kanya. Pero ang kumpanya ng tito niya ay unti-unting bumagsak hanggang sa mata ng mga tao ay tila hindi na ito nag-exist o nabuo man lang. Sa nakalipas na 1 taon ay nabuhay siya ng malungkot at mag-isa. Pero simula noong kidnapin siya ni Dylan, ay nalaman niyang mas masaya palang mabuhay ng may kasama. Yung may kaasaran ka. Kasamang tumawa at kasamang malungkot. Ang sarap pala sa pakiramdam. Kaya bakit niya pa iiwan si Dylan? Ang tanga niya na kapag ginawa niya yon. Gayong labis-labis ang naitulong nito sa kanya at ipinadamang pagmamahal. Mahal din naman niya ang lalaki. Mahal nila ang isa't isa. Kaya bakit pa siya mag-iinarte? Manang, maluluto na po ba yan? Padating na po si Dylan. Naghahanda sila para sa dinner. Nalaman niya kasing birthday pala ni Dylan. Kanina ay bumili na siya ng cake at may ibang dessert na rin. Katulong nga pala nila sa decorations ang mga tauhan ni Dylan na naiiwan para bantayan. Nang maluto na ang lahat ay tanging si Dylan na lang ang hinihintay. Pero ba't ganon? Napakatagal naman ito. Usually ay maagang umuuwi ang lalaki. Nang tawagan niya naman ang lalaki ay hindi ito sumasagot. Kaya sa inis niya, naibaba niya na lang ang cellphone. Baka may inaasikaso lang iha. Alam niyang sinasabi lang yon ni Manang Lourdes para hindi siya mag-overthink. Pero ano nga bang magagawa niya kundi ganun na lang ang isipin? Kaysa isipin na baka dahil nakuha na siya ng lalaki, ay ayaw na nito sa kanya at hindi na siya gusto. Sumapit ang 10:00 ng gabi, pero wala pa rin si Dylan. Kaya siguro dahil na rin sa pagod at paghihintay ay nagpasya na lamang siyang matulog sa sofa. Ang mga pagkain naman ay naayos na. Naipalagay niya na kanina sa ref. Tanging ang mga decorations na lang talaga ang natira. Nakatulugan na lamang ni Cassandra ang sama ng loob niya sa lalaki. 12:00 na nang makauwi si Dylan. Sinundo niya pa kasi ang pinaka-close niyang pinsan na gusto niya sanang naroon sa kasal nilang dalawa ni Cassandra. Oh my G-Cuz! It's your birthday today! Ang galing naman ng soon-to-be wifey mo! Natutuwang sabi ni Francine, ang pinsan niya. Pero bigla na lamang siyang napamura. Hindi kaya inakala ni Cassandra na birthday niya at naghintay ito sa kanya sa may sofa? Dahan-dahan naman, baka magising siya.
Nang madala niya na ang babae sa kwarto, ay mahina na lang na napamura si Dylan. Siguradong yari na siya. Iyari na talaga siya bukas. Palagi nga palang nakakalimutan ni Manang Lourdes na March 25 ang birthday niya at hindi March 24. Mayayari talaga siya. Kinabukasan ay nagising ng maaga si Cassandra, pero nasa kwarto na siya. Paanong nangyari yon gayong ang pagkakatanda niya? Ay sa sofa naman siya natulog. Sinong nagbuhat sa kanya? Si Dylan? Kung ganon ay anong oras na ito umuwi? Matapos gawin ng morning routine ay bumaba na si Cassandra. Isang babae ang bumati. Good morning! Hindi niya kilala ang babaeng to. Anong ginagawa ni Turon? Ito na ba ang bagong nagugustuhan ni Dylan? Good morning. Halos pilit niyang sabi. Pero dulot ng labis-labis na pag-overthink, ay napabalik na lamang siya sa kwarto. At doon nagsituluan ang mga luha niya. Ayaw niya na ba sa akin kasi nakuha niya na ako? Samantala si Dylan ay kakagaling lang sa kusina. Siya ang nagluto para sa kanilang dalawa ni Cassandra dahil gusto niyang makabawi. Ang pinsan niya namang si Francine ay hindi nagbe-breakfast, kaya siguradong okay lang na wala itong agahan. Pag-akyat niya, ay umiiyak na si Cassandra ang kanyang naabutan. Kaya parang pinipiga ang puso niya sa nakita niya. Pero hindi iyon ang pumigil sa kanya na lapitan to. Hey, aalis na ako rito. Agad nitong sabi sa kanya. No, hindi ka aalis. Mula sa likod ay niyakap niya ang nakatalikod na babae. At bakit hindi? May bago ka na, hindi ba? Palibhasa, nakuha mo na kasi ako eh. Habang pilit nitong tinatanggal ang kanyang pagkakayakap. Sino bang sinasabi mong bago? The woman downstairs? Pinsan ko lang yon, si Francine. Nakalimutan niyang ipakilala ang sarili sa'yo. I'm sorry for going home late. Sinundo ko kasi si Francine sa airport and yesterday is not my birthday. Ngayon pala ang birthday ko. Biglang nag-atrasa ng luha ni Cassandra. Parang gusto na lamang niyang magpalamon sa sahig. Nakakahiya. Ang OA-OA niya tapos pinsan lang pala. Mabilis siyang iniharap ng lalaki. Tell me, buntis ka na ba? Natutuwang tanong sa kanya ng lalaki. Dahil tuloy sa mga nagiging reaksyon, ay napagkamalan pa siya nitong buntis. Hindi. Mabilis niyang sagot. Di bubuntisin na kita. Nakatanggap tuloy ng batok ang lalaki sa kanya. Hey, I'm just joking. Baba na tayo. Ipapakilala kita sa kanya. Ayoko. Pagtanggi niya. Let's go para makumpirma mong pinsan ko nga lang siya at hindi babae. Pagbaba nilang dalawa ni Dylan, ay mabilis na natuon ang atensyon ng babae sa kanilang dalawa. You're much prettier pala kapag gising. Tulog ka kasi kagabi eh. I'm sorry, sinundo kasi ako ni Kaz sa airport. You know, I'm so excited for your wet. Bago pa kung anong masabi ng pinsan, ay natakpan na kaagad ni Dylan ang bunganga. Si Cassandra tuloy ay nawirduhan na lang sa magpinsan. Hindi pa niya alam. Si Dylan nang silang dalawa na lang ng pinsan niyang nasa may sala dahil pumunta na sa may dining si Cassandra. Oh, okay, I'm sorry. Pero ang swerte mo ginayuma mo no? You know kasi dangerous ka eh. Kung baga kapag nakita ka ng isang tao, matatakot talaga. Kaya paanong hindi siya natakot sa'yo? Dagdag pa nito. Sa isip ni Dylan ay dapat pala hindi na lamang niya sinundo sa airport at hinayaan na lamang ang pinsan niya na maligaw. Kasama si Dylan ay dinalaw niya ang puntod ng mga magulang. May dala siyang fresh flowers na binili pa nila sa nadaanang flower shop. Hi Mom, Dad. Kung nasaan man po kayong dalawa, I hope you two are happy. Panimula ni Cassandra. Aaminin ko po, sobrang lungkot ko po nung nawala kayo. Halos hindi ako makakain. At hindi ko na nga kayo madalaw dito kasi sobrang sakit po talaga. But I am happy now
with the love of my life. Aniya sabay tingin sa lalaking nagpapasaya sa kanya. Matapos niyang magsalita, ay si Dylan naman ang sumunod. Hello po, Tito, Tita. I am very sorry at kinidnap ko po ang anak ninyo nung una. Gustong-gusto ko lang po talaga siya. Pero masaya naman po kaming dalawa ngayon. Nangangako po kung mamahalin ko siya at poprotektahan. Higit sa lahat, hinding-hindi pa iiyakin. Kung may gawin man po ako doon, feel free na multuhin po ako. Natawa na lang tuloy si Cassandra sabay hampas sa lalaki. Ouch, wife. Reklamo nito sabay hawak sa braso na nahampas. Halatang halata naman na nag-iinarte lang. Wife, ang kapal mo. Matapos ang saglit na pagdalaw sa mommy at daddy niya, ay mommy at daddy naman ni Dylan ang kanilang pinuntahan. Ito naman ang kinausap nila. Kung sakali namang may sasagot, ay handa naman silang dalawa na tumakbo. Proud siyang ipinakilala ni Dylan sa mommy at daddy nito. Kasabay nun ay ang isang malakas na hangin. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng takot. Pero ang lalaki ay tinawanan lang siya. Gusto niya sanang umuwi dahil tapos naman na sila. Pero si Dylan ay ayaw pa. Kaya ayon, napilitan na lamang siyang gumala sa mall. Napilitan? Oo, napilitan talaga. Dahil wala siya sa mood. Gusto niya na lang na matulog. Tapos ayaw pa nito na umuwi sila. Kaya ayon, nakakainis naman talaga. Nang sobra na ang pagrereklamo niya ay umuwi na lang silang dalawa. Doon niya nalaman ang dahilan kung bakit ayaw pa ng lalaki na umuwi sila kaagad. Surprise! Lumapit sa kanya si Francine na may dalang cake, habang sila Manang at ang ibang mga maids at mga tauhan ni Dylan ay kinantahan siya ng happy birthday. Buong akala pa naman niya ay wala nang nakakaalala sa birthday niya. Isa pa nga pala sa dahilan kung bakit siya dumalaw sa mga magulang niya ay birthday niya, kaya masasabi niyang na-surprise talaga siya. Success ang plano natin, boss. Sigaw ng isa. Napatingin na lang tuloy siya kay Dylan na nagplano ng surprise na yon. Blow the candles first before we gave our gift to you. Ani lalaki kaya saglit muna siyang pumikit para mag-wish. Saka binlow ang candles. Palakpakan ang kanyang narinig. Sunod-sunod na lumapit ang mga tao sa kanya. Nakakatuwa nga lang na lahat sila ay may regalo sa kanya. Ngunit ang pinakahuling lumapit ay si Dylan. Nasaan ang gift mo? Tanong niya sa lalaki. Kaya nagulat na lamang siya nang bigla nitong niluhod ang isang tuhod sa kanyang harapan. May saglit itong dinukot sa bulsa at inilabas iyon. Eto na ang regalo ko. Cassandra Velasco, will you make me the happiest man on earth? Will you marry me? Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig. Saka napatingin sa mga tao sa kanilang paligid na halatang masayang-masaya para sa kanilang dalawa ni Dylan. Bakit hindi? Of course, I'll marry you. Mabilis niyang sagot. Agad tuloy na tumayo ang lalaki at isinuot ang singsing. Saka siya nito hinagkan sa labi at niyakap. Pinakawalan nga lang siya nito nang sabihin niyang may regalo rin siya para sa lalaki. But it's not my birthday. Last month pa. Mahina na lang tuloy siyang natawa. Saka kinuha ang piti sa bag niya at ibinigay iyon kay Dylan na gulat na gulat. Maging sila man ng Lourdes ay gulat na gulat at hindi makapaniwala. I am going to be a dad? Tanong pa nito na tinanguan niya na lamang ng patanong. Sa sobrang saya ng lalaki, ay nabuhat siya nito na ikinatawa niya na lamang. Congrats to the both of us, sabi niya pa. Si Dylan naman ay puno ng pagmamahal siyang tinignan sabay-sabing. Thank you so much. Bilang tugon ay walang hiya-hiya niyang hinagkan sa labi ang lalaki. Palalalimin pa nga sana nito pero mabilis siyang lumayo. Siyempre mamaya na yon, kapag silang dalawa na lang. Ngayon, magse-celebrate na muna silang dalawa, kasama ang mga taong malalapit sa kanila.
Kinagabihan sa kwarto ni Dylan, kung saan silang dalawa na lamang ang naroon, ay pinagsaluhan nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. I love you so much. Matapos hagka ng noo niya ay tumabi sa kanya si Dylan. I love you too, my soon-to-be husband. Napangiti na lang ang lalaki tapos labi naman niyang hinalikan. Napakaswerte niya naman talaga dahil binayayaan siya ng lalaking katulad ni Dylan. And soon, magiging Mrs. Salvador na siya. Mommy, sabi ng classmate ko, I'm so beautiful daw po tapos when I grow up daw po, papakasalan niya po ako. Kumakain sila ng hapunan ng magkwento ang anak nila ni Dylan. Ang asawa niya na may kausap sa cellphone ay mabilis na pinatay ang tawag at pinagtuunan ng pansin ng anak nila dahil sa sinabi nito. What did you say, young lady? My boy classmate likes me, daddy? Napahilot na lang bigla sa sentido ang asawa niya. Samantala si Cassandra ay mahinang natawa. Tinatawanan mo ko kanina. Nasa kwarto na silang dalawa nun. Nagbabasa siya ng libro ng tabihan siya nito. Kasi naman crush lang naman yun, saka mga bata. But what if? What if ano? Kidnapin din niya ang anak natin someday? Pabiro niyang tanong sa asawa. Tawang-tawa tuloy siya sa naging reaksyon nito. Pero nang mapatingin ito sa kanyang suot ay nawala na ang pagtawa. Since malaki na naman si Cassie, pwede na nating sundan. Suggestion nito sa kanya, pero mabilis na pag-iling ang naging tugon niya. Ano? Natatakot niyang tanong. Natatakot na kasi siyang manganak ulit. Siguro kapag ready na ulit siya. I am just joking, wife. At siya naman ang tinawanan ng asawa. But we can do nasty things, right? I already miss your boo. Hindi pa nito natatapos ang sasabihin nang biglang may pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Nakalimutang ilak ni Dylan ang pinto. Ang anak nilang si Cassie ay may dala at hindi pa man ito nagsasalita ay alam na nila kung ano ang nais. Of course, you can sleep in here. Napatalo na lang tuloy siya sa sobrang saya ng bata at tumabi sa kanilang dalawa. Sa gitna pa talaga. Paano ba yan? Pangaasar niya sa asawa. Bukas ka talaga sa akin kapag nasa school ang anak natin. Tinawanan niya na lang ang asawa hanggang sa nakatulog na sila. Ilang taon na rin pala simula nung ikasal silang dalawa ni Dylan. At masasabi niyang maayos at masaya pa rin ang marriage nilang mag-asawa. Wala ring chance na mag-cheat sa kanya si Dylan. Paano niya nasabi? Halos hindi na nga nito puntahan ng sariling kumpanya. Makasama lang sila ni Cassie. At bukod doon ay, iba ang asawa niya sa ibang tao. Isa itong kinatatakutan na bilyonaryo na walang sino man ang gustong kumalaban. Pero pagdating naman sa kanila, sweet at mapagmahal na asawa at ama. Sa bagay, gano'n naman talaga. Pero ayos na rin yon dahil habang buhay na siyang nasa armas ng isang dangerous billionaire. Nagsimula man ang lahat dahil sa isang paghihigante. Ngunit nagtapos naman ito sa pagiging masaya at kontento nila kasama ang isa't isa at ang anak nila. Wakas.